Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, Pebrero 20, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga pangulong dinalan. 40 ka barangay sa Negros Occidental apektado sang kasarangan nga paglupok sang bulkan Kanlaon. DSWD NIR ginpasalig nga on top of the situation matapos ang liwat nga paglupok sang bulkan. Klase sa tanan nga bulutuan sa La Carlota City suspendido kasunod sang paglupok sang bulkan Kanlaon. Economy and Trade mangin sentro sang ASEAN meeting nga hiwaton sa Iloilo City sa masunod nga semana. City government padayon ang pagpanghanda. Iloilo City operations ginpasaka sa blue alert status sa tunga sang selebrasyon sang Chinese New Year. Ginaduso nga saka sa pletihan sa mga fiber boats nagabiyahe Iloilo Guimaras ginpamatukan sang provincial government kag mga alkalde sa probinsya. Kag clamping operation sa Haro Big Market ginpatagayon sang ICTTMO. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 40 ka barangay sa Negros Occidental ang nakabalhag nga naapektuhan sa kasarangan nga paglupok sang Bulkan Kanlaon kahapon Pebrero 19. Sa datos sang Negros Occidental PDRRMO, may mga nabalhag nga ashfall ukon pagpanimaho sang asupre sa pila ka barangay sakop sang Bago City, Hinigaran, La Castillana, La Carlota City, Moises Padilla, Pontevedra kag Valladolid. Samtang pareho man nga nakabalag sang ashfall kag pagpanimaho sang asupre ang nabatyagan sa barangay Ilijan, Mailom kag Binubuhan sa Bago City pati na sa San Miguel, Araal, Cubay, Nagasi kag Lagranha sa La Carlota. Ginpanugyan na naman ang mga sang Negros Occidental PDRRMO ang iban pa nga mga residente nga maka-eksperyensya sang epekto sang paglupok sang bulkan nga gilayon nga magpahibalo sa DRRMO sang ila lugar. Radyo Pilipinas News. Ginpasalig sa DSWD Negros Island Region nga on top of the situation ng ahensya matapos ang liwat nga paglupok sang bulkan Kanlaon. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Regional Director Arwin Razo sang DSWD NIR, ginpahayag niya nga nakahanda sa pag-assist ang regional office sa mga naapektuhan sa paglupok sang bulkan paagi sa pagpanagtag sang family food packs kag ready-to-eat food items. May naka-standby man nga masobra 220,000 ka family food packs kag 17,000 ka ready-to-eat food items ang DSWD. Pahayag pa ni Razo nga wala na sa karon sang may nagatiner sa evacuation centers nga apektado nga pamilya bangod wala na sa may naga-estar sa permanent danger zone. Manumduman nga isa ka moderate explosive eruption ang nagluntad sa summit crater sang Kanlaon alas 4:39 kahapon sang hapon nga naglawig sang 2 ka minutos. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan kag ginadumilya ng pagsulod sa 4-kilometer radius. Radyo Pilipinas News. Ginmanduan ni La Carlota City Mayor
Jolo Halandoni ang gilayon nga pagsuspende sang klase sa tanan nga bulutuan sa ila syudad. Ini kasunod sang paglupok sang kanlaon nga nagresulta sang pagtuhaw sang ashfall kag baho sang asopre. Suno sa alkalde ang kaluwasan sa mga estudyante, school personnel kag sang tanan nga residente ang nagapabilin nga pinaka-prioridad sang lokal nga panguluhan. Gilayon man nga nakapakigsapol si Mayor Halandoni sa mga katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Council para maistoryahan ang iban pang aksyon nga igapatuman sa proteksyon sang mga pumuloy. Radyo Pilipinas News. Makabig naman nga moderately explosive eruption ang nagluntad nga paglupok sang bulkan Kanlaon suno sa FIVOX. Ginpahayag sang DOST FIVOX nga ang paglupok nagtugas ang plume nga naglabot sa 2,000 meters sang kataason halin sa baba sang bulkan padulong sa nabagatnan nga nakatundan. May nabalhag man nga pyroclastic density currents o kon PDC sa nabagatnan kag nabagatnan nakatungdan sa bahin sang ibabaw nga slope sang bulkan sa sulod sang 1 kilometro halin sa summit crater. Yara sa alert level 2 sa gihapon ng Kanlaon kag hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Radyo Pilipinas News. Economy and Trade mangin sentro sang ASEAN meeting nga hiwaton sa Iloilo City. Sa madason nga Semana City Government padayon ang pagpanghanda. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Emer Rose Santiagudo. Economy kag trade ang mangin sentro sang meeting sang ASEAN 2026 nga hiwaton sa syudad sang Iloilo sa masunod nga semana. Ini ang ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang Huwebes suno sa alkalde. Umpisa Pebrero 24, amat-amat na nga maabot ang mga economic minister halin sa ASEAN sa Iloilo City agud magtambong sa kahiwatan nga magalawig tubtob Pebrero 27. Ginpayag niya nga napilian ang syudad sang Iloilo nga mangin-host ang pila ka mga aktibidad sang ASEAN 2026 sa Pebrero, Abril kag Mayo. Lakip sa mga rason nga napilian ang syudad nga mangin venue ang mga nadagan sini nga awards kaangay sang ASEAN Clean City Award kag ang titulo nga UNESCO Creative City of Gastronomy. Sulo sa alkalde, lako ini nga oportunidad para sa syudad nga ma-promote pa ang mga lokal nga industriya kag makapangita pa sang dugang nga international market para sa mga produkto. Pinaagi sa pag-host ng ASEAN, nagalao man ang alkalde nga mabuligan ang mga lokal nga industriya nga mapasanyog pa ang ilang nga negosyo, agud mapasanyog man ang ekonomiya sang syudad. Samtang paday naman ang pagpanghanda sang Iloilo City Government sa hiwaton nga ASEAN meeting. Sunod-sunod ang ginpatigayon nga interagency coordination meetings sang Iloilo City Government kaupod ang local kag national agencies. Ginpayag sa alkalde nga ginahulat na lang nilang rekomendasyon sa kapulisan sa mga ipatuman nga security protocol sa syudad sa ASEAN 2026. Ang first nga confirm is tatlo until May. No? So it will start next week, February 24, mag-aabot na until 27. And until May, may isa sa April, may isa sa May. And then more on economic and trade. So dako gining benefit para sa atong syudad because we're not only promoting ang economic sa nga mga programs ng Pilipinas, but we can also help improve ang aton nga economic activity diri. Ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpasaka sa Blue Alert status ang Iloilo City Operations Center umpisa Pebrero 20 may kantanan sa selebrasyon sa Chinese New Year. Sandik sa memorandum order ang in-issue ni Mayor Raisa Treñas sa idalom sang Blue Alert status naka-standby ang Vice Chairperson kag cluster heads para sa posibleng deployment. Kinactivate man ang response clusters kag operation center sa mga barangay disaster risk reduction management committees agud magbantay sa sitwasyon sa ilang mga area. Naka-alerto man ang operational facilities ng CDRRMO. Lakip na ang mga personnel sa Iloilo City Government agud bantayan ang mga dalanon kag public places sa syudad. Mangin highlights ang selebrasyon sa Chinese New Year, ang Grand Parade kag Grand Cultural Showdown nga hiwaton sa downtown area kag Iloilo Freedom Grandstand
karon sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapamatukan sa mga opisyalis ng Guimaras ang inaduso nga pulo todop 15 pesos nga saga sa pletihan sa mga fiber boats nga nagabiyahe Iloilo Guimaras vice versa. Sa sulat na ginpadala sa Maritime Industry Authority o kon Marina Regional Office 6 sa mga opisyalis na ginapamunuan ni Governor Lucille Nava kag Congressman J.C. Raman Nava, 5 ka alkalde sa probinsya gintumod nga kadako sa ginaduso nga saka sa pletihan sa mga fiber boats. Madamo nga mga Guimaras noon na nagabiyahe kada adlaw para mag-ubra ka mag-eskwela sa Iloilo City kag ang pagsaka sa pletihan makaapekto sa limitado nila nga income. Sa ginaduso sa mga operator, 30 pesos nga regular fare ang magasaka sa 40 pesos. Ang 24 pesos nga discounted fare magasaka naman sa 32 pesos. Samtang ang nighttime rate magasaka sa 45 pesos. Ginahinyo naman sa mga opisyalis sa Marina 6 nga ipaiwayan ang pagpatuman sa pagpasaka sa pletihan. Bukas sa mga opisyalis sa probinsya nga mag-istorya sa Marina kag mga operators agon makahuman sa solusyon para mabalanse sa operational viability samtang ginaproteksyonan ng interes sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nasunugan sa barangay Benedicto Haro nagbaton sang cash relief assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagbaton sang cash relief assistance sa mga nasunugan sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton sang tig 10,000 pesos ang 74 ka pamilya, nga totally damage ang balay kag 5,000 pesos naman ang ginbaton sang 5 ka pamilya nga partially damage ang balay bilang bulig sa pagbakas ng ila pagkaon, panapton kag iban pa nga kinahanglanon. Ang paghatag sang assistance kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag mando ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga buligan ang mga naapektuhan tubtob sa ila pagbangon. Kumadumduman, una na nga nakapalabot ang DSWD-6, kaupod ang lokal nga panguluhan kag non-governmental organizations sa masobra 1.1 million pesos na bilisang humanitarian assistance, kapareho sa family food packs, non-food items kag ready-to-eat food items sa mga nasunugan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Clamping operations sa Haro Big Market ginpatigayon sang ICTTMO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Wala makaluwas sa pila ka mga salakyan sa higad sang dalan malapit sa Haro Big Market sa giniwat na clamping operation sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Ginpangunahan sang enforcement kag clearing team sang ICTTMO ang pagconduct sang operasyon sa Barangay L98 Haro sa Haro Big Market sa din madamo ang ginclamp lakip ang mga four-wheel vehicles kag madamo nga mga motorsiklo. Ang mga nadakpa na naglapas sa ginapatuman nga Regulation Ordinance 2014-191 nga nagadumili sa mga salakyan sa illegal parking. Padayon ang operasyon sang ICTTMO team sa iban pang area sa syudad sang Iloilo agud makabulig hawan sa dalan batok sa mga on-road kag illegal parking. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nakikinunanon kay Secretary Toledo sang DBM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagsapol sa isa ka paningapon sa Secretary Rolando Toledo sa Department of Budget and Management, kaupod ang iban pang opisyal sa ahensya kag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginistoryahan sa mga leader ang pagpabaskog sang partnership sang Iloilo kag sang gobyerno nasyonal. Lakip sa mga nahambalan ang collaborative talk sa pagpahapos ang provincial fiscal processes kag ang local government support fund applications. Nakasumite naman si Governor Defensor sang request para sa 196 million pesos nga RTF LCAC fund na ibaluan nga ang pondo ang ginbalik bangod sang mga pagpanghangkat sa implementasyon sang proyekto tugas sang mga isolated nga mga project site. Ara man sa panihapon si Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod sa Provincial Budget Officer Dr. Michelin Rosano, kag Provincial Treasurer Jean Mayor Umadhay. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dasod nga dalagko nga mga operasyon sa Police Regional Office 6 kontra illegal nga droga ang ginpatigayon sa pinakauli nga datos sa PRO 6 sumalin Pebrero 1 tubtob 15. Naglabot na sa 39.4 million pesos sa valor sang suspected shabu marijuana kang nakumpiska.
Ini ang nakumpiska sa 65 ka mga operasyon kay nakaaresto sang 86 ka mga durugista. Pinakadako nga bulto sa ilegal nga droga nga nakuha ang nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office nga nakakuha sang 3.4 kilos sang shabu kag nakaaresto sang 30 ka drug suspects. Ang mga nakumpiska nga ilegal nga droga resulta sang intelligence-driven kag maayo nga koordinasyon nga mga operasyon. Dako man ang bulig sang local government units, barangay officials kag concerned citizens sa paghatag impormasyon nga nagresulta sa madinalagon nga anti-drug operation. Radyo Pilipinas News. Naglabot naman sa 131 ka mga wanted persons ang nadakpan sang Police Regional Office 6 sa ginlunsan nga region-wide manhunt operation. Ang mga nadakpan sang kapulisan humbalin sang Pebrero 1 tubtob 15. 131 sa mga nadakpan, 27 ang most wanted persons, 103 ang other wanted persons. Nagapanguna sa may pinakamadamong nadakpan amo ang Iloilo Police Provincial Office nga nakadakop sang 61 ka wanted persons. Nagapabilin nga prioridad sang PRO6 ang paglaga sa mga wanted persons agud matagaan hustisya ang ila mga biktima. Radyo Pilipinas News. Isa naman ka lalaki na sapuan nga patay sa C1 Road, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo kahapon. Sa pagbanta sa mga otoridad, nagapangidaron ang biktima sang 35 tubtob 40 anyos. May nakita man nga pila sa ulo ang biktima nga posible nangin kabangdanan sang iya nga kamatayon. Padayon ang investigasyon sang kapulisan agud matumod ang identity sang biktima. Radyo Pilipinas News. Nanindugan si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor nga sulod pa sa ginset nga timetable sa konstitusyon ng pagproseso sang Kamara sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ini sa tunga sa mga pamangkot kun nga nagapabilin pa sa Office of the Speaker ang mga reklamo. Ini nga ginfile kag wala pa na refer sa Committee on Justice. Ginpatpat sang Ilonggo congressman nga kung tipuno ng tanan nga reklamo, posible man labot tubtob March 2 ang ulihing adlaw sa pagtipon sang order of business. Ginpasiguro man ni defensor nga magahulag gileon sa committee on rules sa tion nga madala ang mga reklamo kag siguraduhon nga wala sang delay o kon bias sa proseso. Sa karon apat na ka impeachment complaint ang naka-file batok sa Vice Presidente kag suno kay defensor magapabilin nga patas kag objective ang Kamara sa pagtalakay sini. Radyo Pilipinas News. Ginahulat na lang ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang confirmation halin sa Campo Crame nga national headquarters ng Philippine National Police agud mangin full-fledged Iloilo City Police Director si Colonel Wilbert Parilla. Suno sa alkalde, iga-recommend niya nga mangin full-fledged ICPO Director si Parilla. Ginpahayag niya nga may mga pagbago sa guidelines ang PNP. Gani ulaton na lang nila ang kompirmasyon gikan sa Campo Crame. Ginbuslan ni Parilla si former ICPO Director, Police Colonel Kim Ligada. Radyo Pilipinas News. Memorandum of Understanding ginpirmahan sa tunga sa Iloilo City Government, CPU kag National Resilience Council ginpirmahan agod mapatuman sang resilient infrastructure sa syudad. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Emerose Santiagudo. Isa ka Memorandum of Understanding o MOU ang ginpirmahan sa tunga sang Iloilo City Government, Central Philippine University, kag National Resilience Council sang Webes sa City Mayor's Office para sa isa ka partnership agud magpatuman sang dugang nga resilient infrastructure sa syudad sang Iloilo. Lakip sa mga nagpirma sang MOU sanday Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Alexander Pama, board member sang National Resilience Council Foundation Incorporated, Silvestre Barameda, Executive Director sang National Resilience Council Foundation Incorporated, kag Central Philippine University President Ernest Howard Dagohoy, kag CPU Vice President for Administration, Engineer Danny Molina. Suno kay Pama, pinaagi sa partnerships, magahatag sang support kag technical assistance ang National Resilience Council, kaupod ang akadim sa syudad sang Iloilo. Ginpayag niya nga ang ila igahamtang nga mga resilient infrastructure magadepende sa kinahanglanon sang LGU kag ibase sa scientific data sa buligman sang CPU. Ginpayag naman ni Dagohoy nga ang kolaborasyon magapasanyog sang resilience sang syudad, pinaagi sa teknolohiya, research,
training, capacity building, planning support, kag community engagement. Decisions we made as to what infrastructure, what project infrastructure project. The next question that comes in is nga, amo na ang himuunta, nga amo na unahunta. We don't want to be happening again ang mga experiences sa una kasi lang wala to panghimo para sa infrastructure. Ang unang mangkot, sino naghambang na resilient infrastructure ang kinahanglan nila. Ang gabahin sa pagpahayag ni Alexander Pama, Board Director sa National Resilience Council Foundation Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DENR Iloilo City nagsulod sa partnership para sa Project Transform. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Nagpirma sang Memorandum of Agreement sa Secretary Rafael Lutilla sa Department of Environment and Natural Resources kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu para sa Project Transform ukon ang transdisciplinary approach for resilience and sustainability through multi-stakeholder engagement. Katuyuan sang proyekto nga tipunon ang mga best practices sang gobyerno kag pribado nga sektor kag updon ang tanan nga sektor para sa inclusive, science-based kag data-driven nga template nga sarang magamit sa mga LGU kag mga stakeholders para matapna ang climate crisis. Pinaagi sa proyekto ginalauman ang pagdamo sang green spaces sa syudad para mapataas ang kalidad sang hangin sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bago kag high-tech nga mobile response vehicles ang LTO-6 ginapananaw nga makapasanyog pa sang law enforcement sa Dalanon. Radyo Pilipinas Report. Detalye sang balita. Kabahin sa pagpasangkad sang law enforcement sang Land Transportation Office, personal ag inspeksyon ni LTO-6 Director Attorney Gaudioso Duspan II ang bago nga mobile response vehicle o kon MRV nga ginpahamtang sa LTO San Miguel District Office sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Kaupo ni Director Duspan si Attorney Salvador Jun Altura Jr., LTO San Miguel District Office Acting Chief Mark Anthony Salanyo, kag Engineer Barry John Matutina sa giniwat nga inspeksyon sang MRV. Sa tion nga mangin fully operational na ang state-of-the-art nga MRV, magaserbe ini nga mobile command hub sa Western Visayas sa diin ini ang may live traffic monitoring screens kag mamonitor sini ang mga nagkalain-lain na aktibidad paagi sa LTO personnels. Ang MRV ang ginapananawan makapasanyog sang enforcement kag safety paagi sa bulig sang AI o kon artificial intelligence powered traffic cameras nga kapable sa pag-capture sa vehicle details lakip ang plate number sang salakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Alawan sa pagkaon sa Pagsapupo Center sining 2026 sa probinsya sang Antique ang gindoble pa. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torrichante. Ginpabaskog sang Antique Provincial Government ang nutrisyon sang kabataan nga ara sa Pagsapupo Center sa tapos gindoble ang ila meal allowance sini nga 2026 halin sa 25 pesos ginhimo na nga 50 pesos ang allowance sa pamahaw, panyaga kag panihapon sang kabataan ukon 150 pesos kada adlaw. Naibaluan nga nagbisita si Governor Paulo Javier sa center sang Oktubre sang nagligad nga tuig kag ginpanawagon ang bastante nga suporta lakip na ang maayo nga nutrisyon. Ginpahayag sang Pagsapupo Center ngiyara sa 12 ka bata ang ara sa idalom sang case management kag temporaryo nga nagapuyo sa pasilidad. Magluwas sa pagkaon kag puloy-an nagahatag man sang psychosocial, medical kag legal nga suporta ang Pagsapupo Center. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 sa Radyo Pilipinas. Kaginyo na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, Pebrero 20 tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo
publiko, Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas.